Sana mahuli ka kasi grabe yung nervous na ginawa mo sa akin eh. Alam nyo ba, share ko, no? Nung nakaraan, magbabayad ako ng ilaw, tubig. Tsaka yung sa aking wifi. Muntik na mawala yung cellphone ko. Dinukutan talaga ako. Nadukutan talaga ako. Hindi ako nadukutan. Muntik na akong dukutan. Tinabihan ako. Alam niyo yung laglag barya? Naku, Diyos ko pumiyo. Muntik na yung cellphone ko. Alam niyo ba guys, nakita ko, di nagbayad yung babae. Nagbayad yung babae ng pamasahe niya. Barya. Nalaglag. May katabi akong dalawang lalaki dito. Tapos yung isang babae nandoon sa tabi ng lalaki. Tapos yung isang babae nasa harapan ko. Sa harapan ng upuan kasi nasa jeep kami eh. Sakto kumuha ako ng pera ko. Kumukuha ako ng barya sa pitaka ko. Hindi ko alam kung nasara ko yung bag ko eh. Alam niyo ba guys, muntik na ako madukutan. Nalaglag yung barya ng isang babae. Sabi ng babae, dinampot ng nasa harapan na babae, yung barya. Pilit niyang binibigay sa akin, hindi naman nalaglag sa akin. Sabi ko, hindi ho akin yan, hindi yan sa akin. Sabi ko ganun. Di ang ginawa niya, binigay niya dito sa katabi kong lalaki. Yung barya. Wala pa rin ako. Focus ko nandun ako sa pitaka ko. Pag ganun ko sa bag ko, bukas, alam niyo ba guys, pag ganun ko sa nalaglag yung cellphone. Hawak na nung lalaki, tapos nalaglag sa harapan yung cellphone. Sabi ko, ay kuya, cellphone ko yan. Diyos ko, grabing kaba ko. Sobra ang kaba ko talaga. Muntik na mawala yung cellphone ko. Itong ginagamit kong pang-vlog na to. Yan, yung pang-video ko na yan. Yan ang muntik nang mawala na cellphone ko. Grabe yung mandurukot na yun. Napakagaling talaga, pero hindi siya ganun kagaling kasi nga hindi niya nakuha yung cellphone ko. Nabitiwan niya. Buti na lang nabitiwan niya. Buti na lang tong cellphone ko mabigat. May bato kasi ito eh. Ang bigat. Sa totoo lang, bigat itong cellphone ko na to. Oo. Kung alam niyo itong cellphone na to, napakabigat. Sa totoo lang. Ewan ko ba? So, sumasakit na nga yung ganito ko eh. Yung ganito ko. Ito, tsaka ito. Ayan, tignan nyo. Ayan, ito. Tsaka ito, ayan. Tignan nyo na babaga oh. Ewan ko ba bakit napakabigat itong cellphone na to? Hindi ko maintindihan. Hindi ko nabanggitin kung ano itong klase ng cellphone na to. Napakabigat talaga. Sa totoo lang. Nabibigatan ako. Pero carry naman, kayang-kaya naman. Kaya lang pag medyo matagal na, alam mo yung 1 oras, 2 oras ka na nagsiselfone. Sa online kasi nanonood ako eh. Ang bigat at sakit na kamay ko. Kailangan ko ng bitiwan, ipatong na lang sa isang tabi yung yung cellphone ko. Itayo na lang na nakaganyan no. Habang nanonood ako ng mga pinapanood ko. Yun, ganun nga guys. Balik tayo doon sa muntik na ako madukutan. Grabe, kung bibidyo lang yun, bibidyo. Pero alam niyo ba guys, itong cellphone ko na to na ginagamit ko pang vlog, hindi ko na dinadala. Hindi ko na talaga dinadala. Dinala ko kasi ito kasi gawa ng GCash. Kasi diba sa GCash minsan, pwede mo ipambayad sa mga grocery, kung saan ka pumunta, mga kumain ka sa labas, ganyan. Yung mga ganun. Tapos, diba, sa mga grocery, pag kumain ka sa labas, pwede mo ipambayad yan, diba? Yung GCash mo. Naglalaki ba ako ng luya? Parang hindi ko naman nakita na naglagay ng luya sa piniyang manok. Tapos yun guys, tinaray ko tawagan yung anak ko sa diyan sa cellphone ko na dala. Kaso wala akong load. Hindi ko na-loadan yung cellphone ko na yan. Inano ko siya sa messenger, ayaw naman, not send. Hindi nagsasend talaga, sending nakalagay. Sinend ko sa nagsend ako ng message sa messenger sa anak ko, hindi nagsend kasi wala nga akong load. Tinawagan ko siya, sinusubukan ko mag-ring. Dahil sa, alam mo yung gabog-gabog ng dibdib ko, dug. Wala. Hindi ko na-share o hindi ko na-ilabas yung nararamdaman ko sa sobrang nervous ko kasi nga hindi nga ako nakatawag sa anak ko. Tapos pag uwi ko sa bahay, pero bago yun, nagbayad muna ako ng mga bills ko. Tapos pagdating doon, hindi ako pumunta kagad, umuwi dito sa bahay. Ang ginawa ko, pumunta muna ako sa bahay ng anak ko. Tapos kinuwento ko yung sabi niya sa akin, hala ma, grabe, bunti ka na muna ng cellphone, wala ka nang mapapanood sa YouTube, sa FB, kung saan man sa mga TikTok, ganyan. Muntik nang mawala talaga tong cellphone ko. Sobrang nervous ko talaga. Kung hindi, magagalit ang mister ko. Hulugan pa naman tong cellphone na to. Hindi pa bayad. Hinuhulugan pa niya.
Hindi yun guys na, yung cellphone na yan, guys, hindi nakuha ang mister ko hindi siya nabili ng cash kundi hulugan. Mantakin mo, hulugan niya yan ng ilang taon pa, tapos ng ilang taon pa, tapos wala na yung cellphone sa akin, di ba nakakaya? Tsaka, grabe, nervous ko talaga. Pero alam niyo guys, nung umuwi ako dito sa bahay, medyo okay na ako kasi hindi nakuha yung cellphone ko. Okay na talaga ako. Hindi ako ninervyos. Ay hindi, ibig sabihin hindi, nawala na yung kaba ko, nawala na yung yung takot ko. Natatakot, oo, hindi naman mawawala yun eh. Pero yung ang saya-saya mo talaga, hindi nakuha ng mandurukot yung cellphone ko. Ikaw, kung yung mandurukot ka ha, naku talaga, may makakatsyempo din sa'yo. Sana mahuli ka kasi grabe yung nervous na ginawa mo sa akin eh. Sana, ako kawawa naman yung ibang nadudukutan. Si Mister nagkaroon din ng ganyan na pagkakataon na mayroon dinudukutan na katabi niya pitaka. Hindi rin nakuha. Oo guys, hindi rin nakuha. Kasi nalaglag. Nadulas din sa kamay nung mandurukot yung cellphone. At alam nyo ba guys, ang dinudukutan niya ha, tiga ibang bansa. Nakasakay sila sa jeep. Pauwi na si Mister nun eh. Tiga ibang bansa, hindi ko nabanggitin kung anong lahi niya. Na dinudukutan niya rin. Tatlo yung sumakay na yun eh. Magkakasama sila. Tapos yung mandurukot, hindi siya nagwagi. Kasi yung dinudukot niya ng pitaka nalaglag din sa kamay niya. O diba, napakabuti niyo po Lord. Thank you so much po. Sobra. Yan lang share ko sa inyo. Naisingit ko ngayon. Nung nakaraan pa nung nung bayaran ng mga bills, yung tubig ba, ilaw. Yan, yung signal ko, yung wifi ko. Eh ngayon, magbabayaran na naman. Ang gagawin ko guys, hindi na ako magdadala man ako ng bag. Ito tips to Pag magdadala kayo ng cellphone at saka ng pitaka, huwag nyo nang ilagay sa bag nyo. Lagay nyo na lang sa bulsa ng pantalon nyo o ng short nyo. Ako nung nakaraan, hindi ako nagdala ng cellphone. Nakapagbayad uli ako eh. Nakapagbayad uli ako. Pagkatapos nung nagbayad ako nung nakaraang buwan pa. Pangatlong buwan na ata ito, ngayon ko lang na-share. No? Kasi nung unang buwan, muntik ako madukutan. Tapos pangalawa, yun, hindi na ako nagdala ng cellphone. Tapos yung pitaka ko, nandito na lang sa bulsa ko. Hindi na ako nagdala ng cellphone, guys. Kaya ako lang naman to dinala, yun nga pang contact sa anak ko. Yun. Kaso ang problema, nung kinokontak ko siya, tinatawagan ko siya, taka sa messenger, mini-message ko siya, wala akong load nun. In case lang naman, kaya tayo nagdadala ng cellphone, di ba? May in case of emergency, pag talagang kailangan. Sa pang-araw-araw na buhay naman natin, talaga kailangan natin ng cellphone na dali, di ba? No? Kaso, yun nga lang, hindi maiwasan sa panahon natin ngayon, grabe talaga. Iba talaga yung panahon natin ngayon taon na to. Hindi lang tong taon na to, basta taon-taon. May mga ganyan namang pangyayari, hindi nawawala eh, pero lagi na lang tayo mag-iingat. Tapos, then, ngayon, magbabayad uli ako, pero hindi pa nadating yung mga bills. Ngayon ko lang na-share sa inyo, magbabayaran na naman ng mga bills natin, mga ilaw, tubig. Yan, ngayon ko lang na-share. Buti na lang na-share ko sa inyo to. Ayan ang tips ko, mag-ingat po tayo. Tsaka titingin tayo sa mga paligid natin. Pag tayo nasa labas, tingnan natin yung mga paligid natin kung safe or mag-iingat tayo, ganon. Tingnan natin yung mga tao. Hindi naman lahat ng tao, di ba? Mas marami pa rin talaga ang mabubuti, guys. Sobra. Mas marami pa rin mabubuti ngayon kaysa sa masama. Hindi naman magwawagi yung masama. Mahuhuli rin kayo talaga. Takot ko talaga. Sobrang nervous ko talaga nung nangyari sa akin yan, guys. Sobra. Ayan. Yan. Tulad na sabi ko kanina, magdala man kayo ng mga gamit nyo na importante. Lagay nyo na lang sa bulsa nyo, sa pantalon or sa short nyo kung naka-short man kayo. Ako man, madalas naman ako naka-short eh. Yung tokong ba? Hindi naman short na short. Basta tokong, ganyan. Lagpas lang na sa may hita o kaya sa may tuhod, ganyan. Ngayon, yun nga, gagawin ko uli. Halimbawang magbabayad uli ako. Yung pitaka ko nasa short na lang kaya nasa pantalon. May dala man akong bag, siguro ilalagay ko na lang bag sa bag ko. Tubig, towel, o yun. Tapos, payong, yan yung madalas kong dalhin. So guys, yan lang. Share ko ngayong araw na to. Yung pagluluto ko ng pinya, hindi ko lang kung share ko. Siguro pagluto na, saka ko na lang ipapakita sa inyo. Kasi masyadong nang mahaba tong video, tong vlog ko na to eh. Ang pinaka-importante naman yung tips ko sa inyo, mag-ingat po tayo paglalabas ng bahay. Tingnan natin yung mga paligid natin kung may sumusunod sa atin. Anong time na yun nga pala? Habaan ko na rin to, no? Dagdagan ko na rin. Nung time na yun nga pala, hindi ako tumingin sa mga paligid ko.
Sa paligid ko, hindi ako tumingin. Basta nakapayong ako kasi mainit nung time na yun eh. Nakapayong ako, tapos yung bag ko, nandito lang sa harap. Yung parang body bag, ganon, ang daladala ko. Pero madali siyang mabuksan kasi isa lang ang zipper nun. Dapat pala, kailangan pag magdadala ka ng bag, maraming zipper, kung di mo ilalagay sa bulsa, sa loob, tapos sa loob pa ng, di ba meron pa rin sa bag, meron pa rin zipper. Dapat pala ganoon ang dadalahin natin. Ngayon natuto na ako. Sobra-sobra. Dati naman, maingat naman ako eh. Nagkataon lang talaga na merong mandurukot nung time na yun eh. Tsaka, pag nga pala dudukutan kayo, naalala ko, nung time na nasa Baklaran ako noon, muntik na rin ako madukutan. Kasi, meron silang bag na walang laman pero may folder. Minsan naman folder, inaharang nila sa hita mo, sa katawan mo para madukutan yung bag mo. Yan, nangyari rin yun sa Baklaran sa akin. Pero, naramdaman ko naman kagad na dinudukutan ako. Ang ginawa ko, lumipat ako sa ibang upuan. Kamalas-malasa naman, meron namang isang babae na sumigaw na, nadukutan ako, yung bumaba, nadukutan ako, bumaba. Ayun siya, wala na, nakababa na, nadukutan na. Hindi kasi ako makapagsabi na, may mandurukot, takot ako. Natakot talaga ako nun. Kaya ginawa ko, lumipat na lang ako sa iba. Alam niyo ginawa sa akin? Sinundan niya ako guys, nandun siya sa likod ng upuan ko, kinakalabit niya yung ulo ko. Ang ginawa ko, yumuko na lang ako sa may upuan. Yumuko na lang ako, hindi na, kunwari dead man na lang. Ganon. Pero alam niya, naramdaman niya na dinudukutan niya ako. Ganon na lang, nanahimik na lang ako. Kasi natakot ako nun eh. Parang nung dinudukutan ako nung nakaraang buwan, ang ginawa ko nung guys, nung dinampot ko yung cellphone ko nung nalaglag yun, nagpagtingin ko sa pag ganyan ko, pagtingin ko yung pitaka ko bukas, ay yung bag ko. Pag ganun ko nasagi, bumaksak yung cellphone ko, alam niyo yung ginawa ko, dinampot ko yung cellphone ko, sabi ko, ay kuya, cellphone ko yan, sabi kong ganun. Buti na lang kagad, dinampot ko siya. Kasi nakilala ko yung likod eh. Siyempre kilala mo yung cellphone mo. Yung patalikod, padapa na nalaglag yung cellphone ko, kaya talagang nakilala ko yung cellphone ko. Ngayon, nung dinampot ko yung cellphone ko, alam niyo ba na napakabilis ng jeep? Sabi nung mga pasahero nandudukot, yung magkakasama na yun, sabi nila, para, nagmamadali sila para makababa kasi nga nahuli sila. Alam niyo kung anong ginawa ko nung pagkadampot ng cellphone ko? Pumunta ako sa harapan ng jeep. Doon lang sa harapan ng jeep, kahit na anong bilis ng takbo ng jeep, talagang pinuntahan ko yun. Hindi ko alam kung malalaglag ako or what. Hindi ko alam, basta ang alam ko, gusto ko pumunta sa unahan kasi marami rin ng mga nakasakay na pasahero eh. Ginawa ko, pumunta ako sa harapan. Doon malapit sa likod ng driver, doon ako umupo. Tapos, yun, sabi ko, grabe, muntik na ako madukutan, ganyan, hysterical ako. Sabi naman ng ibang mga pasahero, ay bakit, ano yung nangyari? Ito pong cellphone ko, muntik nilang madukot. Sabi ko, yun yung mga bumaba na yun, 4 sila guys, magkakasama sila, laglag bariya ang nangyari. Buti na lang talaga. Kung hindi ko alam kung paano ko marirecover tong YouTube ko. Siyempre, may mga yan eh, di ba? May mga password yan. Pati sa FB ko may password, sa TikTok ko. Hindi pa naman ako matandaan. Pero, hindi naman ako matandaan. Pero mga nakalista naman niya. Kasi ang pinaggagawa ko niyan, yung anak ko, tsaka yung mister ko, sila. Ang haba na ng aking vlog. Napasarap yung kwento ko. Pero yun nga ang tips ko, mag-iingat tayo pag nasa labas ng bahay. Tatapusin ko na itong luto na ito, hindi ko alam kung anong oras na. Ayan na, binilisan ko, tsaka talaga mabilis ako magsalita. Buti na lang kung hindi, baka abutin tayo ng 1 oras itong kwento ko, itong pag-vlog ko na to. Ayan, yan ang share ko ngayon. Muntik na ako madukutan. Buti na lang, alerto. Alerto pa ba yung matatag? Siguro alerto pa rin. Buti na lang, yung present at mind ka nandiyan pa rin. Ganun. Muntik na talaga yung cellphone ko. Grabe, nervous ko talaga. Ang sakit sa ulo. Pero at least pag uwi ko dito sa bahay, okay naman na ako. Kasi hindi nga nakuha yung cellphone ko. So guys, yan na lang ang share ko ngayon. Sa susunod na lang ulit. Napahaba ba? Susunod na lang ulit guys. Thank you po sa inyong pakikinig. At panonood. Sana may natutunan po kayong na to. Yan ang tips ko.